Huwag na huwag kang magpapakita sa reception pa. Please lang. Ayaw kong mapahiya sa pamilya ni Beatrice. My in-laws are elite and you just don't fit in. Nakakahiya ang hitsura mo. Lalo na yung amoy mo na parang laging galing sa construction site. Ang mga salitang yon ni Bruno ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng maliit na sala. Tumagos iyon sa puso ni Tomas. Mas masakit pa kaysa sa anumang sugat na natamo niya sa loob ng 40 taon ng pagtatrabaho sa ilalim ng matirik na araw. Dahan-dahang ibinaba ni Tomas ang hawak niyang karayom at sinulid. Kasalukuyan niyang tinatahi ang isang butones sa kanyang lumang barong Tagalog. Ang tanging maayos na damit na itinabi niya para sa pinakahihintay na araw ng kanyang kaisa-isang anak. Buong hapon niyang nilinis ang kanyang sapatos, tinitiyak na kikinang ito kahit paluma na ang balat. Naghanda siya dahil akala niya, sa gitna ng lahat ng marangyang dekorasyon at mga kilalang bisita, ay may nakalaan na silya para sa kanya. Ang upuan ng ama, ngunit ang silyang yon ay tila binawi na bago pa man niya maupuan. Nanigas ang kanyang mga daliri. Hindi niya magawang iangat ang kanyang tingin sa anak na ngayon ay nakasuot ng mamahaling suit. Mukhang matagumpay. Mukhang malayo na sa batang dating pinapakain niya ng lugaw sa tabing kalsada. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Bruno ay sumasakal sa amoy ng sabon at pag-asa na kanina lang ay suot-suot ni Tomas. Naramdaman niya ang init ng luhang nagbabadyang kumawala. Ngunit pinigilan niya ito. Ang lalamunan niya ay tila tinumbahan ng isang malaking bato, tuyot at mahapdi. Binitawan niya ang barong at sa pagbitaw na yon ay narinig ang mahinang tunog ng pagbagsak ng butones sa sahig. Isang maliit na bagay na gumulong patungo sa dilim sa ilalim ng cabinet. Tila sumisimbolo sa kanyang dignidad na pilit na itinatago ng sarili niyang dugo. Tinitigan ni Tomas ang kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga kamay na ito ay puno ng kalyo, may mga itim na marka ng semento na hindi na kailanman nabura ng sabon at mga kuko na sadyang makapal dahil sa hirap ng buhay. Ang bawat sugat at peklat sa kanyang balat ay isang kabanata ng paghihirap para lang mapagtapos si Bruno sa pinakamagandang unibersidad para lang hindi nito maranasan ang bigat ng pala at piko. Pero ngayon, ang mismong mga markang ito ng kanyang sakripisyo ang itinuturing na dumi na ikinahihiya ng kanyang anak. Hindi na naghintay ng sagot si Bruno. Narinig ni Tomas ang marahas na hakbang ng mga sapatos ng anak palabas ng bahay. Kasunod ang pag-ungol ng makina ng sasakyan na unti-unting lumayo hanggang sa muling bumalik ang nakabibinging katahimikan sa loob ng maliit na silid. Nanatiling nakayuko si Tomas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na pukpok ng martilyo sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, nagpaulit-ulit ang tanong na tila isang malungkot na awit sa gitna ng gabi. Gaano ba kabigat ang utang na loob na kinalimutan na? Hanggang kailan magiging sapat ang pagmamahal ng isang ama kung ang sarili niyang anak ay itinuturing siyang isang mantsa na dapat burahin sa malinis na sahig ng kanyang tagumpay? Isang basong tubig ang Kuya Tomas. Inumin mo muna ito para lumuwag ang dibdib mo. Ang boses ni Luming ay basag, puno ng pakikiramay habang inilalapag ang baso sa lumang lamesang gawa sa nara. Kanina pa siya nakatayo sa gilid, tahimik na nakasaksi sa malupit na pagtataboy ni Bruno sa sariling ama. Nakita niya kung paano nanginig ang mga balikat ng matanda, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng binti na tila ayaw nang humakbang palayo sa sakit. Dahan-dahang itinaas ni Tomas ang kanyang paningin. Tiningnan niya ang baso, kung saan ang anino ng bombilya sa kisame ay tila sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Salamat, Luming. Ang tanging naisagot niya sa mahinang boses. Isang boses na tila galing sa ilalim ng lupa. Pagod at hungkag. Uminom siya, ngunit ang bawat lulon ay tila paglunok ng mga bubog. Sa bawat patak ng tubig na dumadaloy sa kanyang tuyot na lalamunan,
Tila bumabalik ang mga alaala ng nakaraan. Tila bumabalik ang kanyang gunita 30 taon na ang nakalilipas. Noong ang bahay na ito ay wala pang bubong at ang tanging sandigan nila ay ang bawat isa ni Marta. Naaalala pa niya ang hapdi ng semento sa kanyang mga palad habang nagtatrabaho siya ng 2 shift sa ilalim ng ulan at araw. Naaalala pa niya kung paano siya nagtitiis na kape at tinapay lang ang hapunan para lang mabili ang pinakamahal na Crayola at notebook para sa maliit na si Bruno. Noong mga panahong yon, ang amoy ng kanyang pawis ay hindi dumi para sa kanyang anak. Noong bata pa si Bruno, tatakbo ito patungo sa kanya pag-uwi niya mula sa construction site, yayakapin ang kanyang binti at sasabihing, "Ang bango mo, Papa. Amoy bayani ka." Ngayon, ang amoy na yon ay naging lason na ikinahihiya ng lalaking pinalaki niya sa sariling dugo at pawis. Tumayo si Tomas at lumapit sa munting altar kung saan nakalagay ang larawan ni Marta. "Pasensya ka na, Marta," bulong niya sa hangin. "Mukhang hindi ko yata nagampanan ng maayos ang pangako ko sa iyo na palalaking may utang na loob ang ating anak." Nabalik lamang ang diwa ni Tomas nang mapansin ang isang kulay asul na sobre na naiwan sa ibabaw ng cabinet, malapit sa pintuan kung saan kakalabas lang ni Bruno. Mukhang nahulog ito mula sa bag ng kanyang anak nang padabog itong umalis. Sa pag-aakalang mahalagang dokumento ito para sa kasal, dahan-dahang kinuha ito ni Tomas at binuksan. Habang binabasa ang bawat salitang nakasulat sa papel, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa matanda. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang kamay na may hawak ng dokumento ay marahas na nanginig. Hindi ito plano para sa kasal. Hindi ito listahan ng mga bisita. Isa itong notice of foreclosure mula sa bangko. Nalaman ni Tomas ang isang katotohanang mas masakit pa sa sampal ni Bruno. Ang bahay na ito, ang kaisa-isang alaala ni Marta, ang pundasyon ng lahat ng kanilang pangarap, ay ginamit ni Bruno bilang kolateral sa isang malaking utang para pondohan ang kanyang marangyang pamumuhay at ang engrandeng kasal na hindi man lang siya imbitado. At dahil sa hindi pagbabayad, nakatakda na itong kunin ng bangko sa susunod na linggo. Napahawak si Tomas sa kanyang dibdib, sinusubukang pigilan ang paninikip nito. Ang huling piraso ng kanyang mundo ay ipinagpalit ng kanyang anak para sa isang gabi ng pagkukunwari sa harap ng mga elitistang in-laws nito. "Kuya Tomas, ano ang nangyari? Bakit ganyan ang mukha mo?" Tanong ni Luming na puno ng kaba. Hindi nakasagot si Tomas. Tiningnan niya ang larawan ni Marta pagkatapos ay ang dokumento sa kanyang kamay. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, may isang kakaibang liwanag ng determinasyon na kumitlap sa kanyang mga mata. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong babago sa tadhana nilang mag-ama. Luming, tawag niya, ang boses ay hindi na mahina, kundi puno na ng awtoridad na matagal na niyang ibinaon. "Kunin mo ang lumang telepono sa ilalim ng kama ko. Tawagan mo si Attorney Santos. Sabihin mo sa kanya, tapos na ang bakasyon ni Tomas Salvatierra." Sino ba talaga ang lalaking kinahiya ni Bruno at ano ang kayang gawin ng isang amang itinulak sa bangin ng kawalan ng galang? "Make sure your father stays where he belongs, Bruno. Hindi pwedeng humalo ang amoy ng semento sa bango ng mga bulaklak na galing pa sa Holland. It would be a disaster for our family's reputation." Ang mga salitang yon ni Doña Aurora ay parang isang malamig na hangin na nagpatahimik sa marangyang silid ng suite sa Makati. Nakaupo ang matandang babae sa isang silyang gawa sa pelus habang masusing tinitingnan ang kanyang bagong manicure. Sa kanyang tabi, ang kanyang anak na si Beatrice ay abala sa pagtingin sa mga diamanteng hikaw sa harap ng salamin, tila walang pakialam sa lason na lumalabas sa bibig ng kanyang ina. Pilit nang ngumiti si Bruno, kahit na naramdaman niya ang bahagyang pagkirot sa kanyang sikmura. "Don't worry, Mom, I already handled it. Hindi siya pupunta. Sinabihan ko na siyang manatili na lang sa bahay dahil masyadong nakakapagod ang biyahe para sa kanya." Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan
na ibinalot sa asukal upang hindi mapait pakinggan. Hindi pagod ang inaalala ni Bruno, kundi ang kahihiyan na dulot ng anyo ng kanyang ama. Good, sagot ni Beatrice nang hindi man lang lumingon. I don't want my friends from the embassy to ask why my father-in-law looks like he just climbed out of a manhole. Image is everything, Bruno. And you know how much my parents invested in this wedding. Dahan-dahang inilapag ni Doña Aurora ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang kristal. Ang tunog ng papel na lumapat sa salamin ay tila isang babala. Speaking of investment, Bruno, we need to finalize the transfer of the management of your construction firm to the De Vega Group. Ito ang napag-usapan natin bago ang engagement, hindi ba? Isang paraan para masiguradong ang mga assets nyo ay mapoprotektahan ng aming mga abogado. Napatitig si Bruno sa dokumento. Ang kumpanyang tinutukoy ni Doña Aurora ay ang kumpanyang binuo ni Tomas mula sa wala. Ang bawat kontrata, bawat proyekto, at bawat sentimo ay bunga ng mga sugat at pilat sa katawan ng kanyang ama. Ngayon, hinihingi ng pamilya De Vega ang kontrol dito bilang kapalit ng pagkakasali niya sa kanilang prestihiyosong pamilya. Is this really necessary right now? Mahinang tanong ni Bruno, ang kanyang boses ay tila isang batang nag-aalinlangan. Of course, honey. Lumapit si Beatrice at hinawakan ang balikat ni Bruno. Ang kanyang hawak ay tila isang marahang pagpiga. It's for our future. You want to be one of us, don't you? Ayaw mo nang balikan ang buhay na kinalakihan mo. This is your ticket to the top. Just sign it and everything will be perfect. Sa harap ng silaw ng yaman at ng pangako ng kapangyarihan, ang imahe ng kanyang amang si Tomas na nagtatahi ng lumang barong ay tuluyan ng naglaho sa isipan ni Bruno. Kinuha niya ang mamahaling ballpen at mabilis na nilagdaan ang kanyang pangalan sa bawat pahina. Sa bawat guhit ng tinta, unti-unti niyang ibinebenta ang huling piraso ng dangal ng kanyang ama. Humagikhik si Doña Aurora, isang tunog na puno ng tagumpay at paghamak. Kinuha niya ang folder at masuyong nirepasyo ang mga pirma. Very wise decision, Bruno. Now you are truly one of the De Vegas, sabi ng matanda habang tumatayo. And remember what I told you. Your worker father, siguraduhin mong hindi siya makakalapit sa hotel bukas. I don't want the smell of poverty to ruin my daughter's most beautiful day. Habang naglalakad palabas ang mag-ina, naiwang mag-isa si Bruno sa loob ng silid. Ang kanyang mukha ay nakalarawan sa malaking salamin. Mukhang matagumpay, mukhang mayaman, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay may bakas ng takot na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng lungsod, ang taong tinawag nilang dirty worker ay hindi na ang amang kilala niya. Ang leon na matagal nang natutulog ay nagising na, at ang bawat hakbang nito ay magdadala ng lindol, nagigiba, sa kanilang kinatatayuang palasyo. Huwag mong dungisan ang espesyal na araw na ito sa marumi mong presensya pa. Sinasabi ko sa iyo, huwag na huwag kang magkakamaling lumapit sa hotel kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga guard. Ang boses ni Bruno sa loob ng isipan ni Tomas ay tila isang sirang plaka na walang tigil sa pag-ikot. Ngunit sa kabila ng babalang iyon, heto si Tomas, nakatayo sa tapat ng naglalakihang salaming pinto ng The Grand Plaza Hotel. Nakasuot siya ng kanyang lumang barong Tagalog na maingat niyang pinlansya kahit na halata ang kupas ng tela sa ilalim ng maliwanag na chandelier ng lobby. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hinahawakan ng isang maliit na pelus na kahon. Naglalaman ito ng isang simpleng gintong sing-sing na may maliit na brilyante, ang sing-sing ni Marta. Ito ang tanging kayamanan na itinabi niya sa loob ng maraming dekada. Gusto niya itong ibigay kay Beatrice bilang simbolo ng pagtanggap sa pamilya, umaasang sa pamamagitan ng maliit na alaalang ito mula sa kanyang namayapang asawa, ay makikita ng manugang ang busilak na loob ng amang kinamumuhian ng kanyang anak. Saan ka pupunta, tatang? Bawal ang ligaw dito. Doon ka sa likod, sa loading dock kung may ide-deliver ka. Harang ng isang matangkad na security guard
na may suot na puting guwantes. Ang tingin nito ay puno ng paghamak. Tila sinusuri ang sapatos ni Tomas na kahit anong kuskos ay may bakas pa rin ng pagod. Anak, anak ko ang ikakasal sa loob. Si Bruno Salvatierra. Gusto ko lang siyang makita sandali. Ibibigay ko lang ito. Pakiusap ni Tomas, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba at pagnanais na makita ang anak. Nagtawanan ang dalawa pang guard na nakarinig. Lahat na lang ng pulubi. Anak si Sir Bruno. Umalis ka na bago pa kami gumamit ng dahas. Nakakaistorbo ka sa mga VIP guests. Nagkagulo sa harap ng pinto ng pilit na sumiksik si Tomas, umaasang masilayan si Bruno sa malayo. Dahil sa kaguluhan, bumukas ang pinto at lumabas ang isang galit na Bruno. Kasunod ang kanyang biyenang si Doña Aurora. Ano ba ang nangyayari dito? Ang aga-aga ay may eksena. Naputol ang salita ni Bruno nang makita ang kanyang ama. Ang kanyang mukha ay biglang namula sa matinding galit at kahihiyan. Nakita niya ang mga matapobreng tingin ng mga bisitang kararating lang na nakatingin sa matandang lalaking may hawak na kupas na kahon. Pa, hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag kang lalapit dito? Sigaw ni Bruno. Sa gitna ng kanyang pagkapahiya, mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay. Naramdaman ni Tomas ang isang matinding hapdi sa kanyang kaliwang pisngi. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng pagkahilo. Tila umikot ang buong paligid at ang kanyang pandinig ay binalot ng isang nakabibinging ugong. Sa lakas ng sampal, tumalsik ang hawak niyang pelos na kahon. Ang maliit na singsing ay tumalbog sa semento bago ito tuluyang nahulog sa isang maruming imburnal sa gilid ng kalsada, lumubog sa madilim at mabahong tubig. Dahan-dahang lumuhod si Tomas sa kalsada. Hindi niya pinansin ang hapdi ng kanyang mukha o ang mga matang nakatingin sa kanya ng may awa at pangungutya. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag na humahawak sa mga mabibigat na kagamitan sa konstruksyon, ay marahas na nanginginig habang pilit na kinakapa ang singsing sa maruming kanal. Ang kanyang mga daliri ay nabaon sa putik, pilit na hinahanap ang huling alaalang iniwan ng kanyang mahal na si Marta. Wala akong tatay na pulubi. Wala akong tatay na hampas lupa. Muling bulyaw ni Bruno habang dinuduro ang amang nakaluhod sa putikan. Huwag na huwag mo nang babanggitin ang pangalan ko. Mula sa araw na ito, patay ka na sa buhay ko. Umalis ka dito. Tumalikod si Bruno at pumasok sa loob ng hotel. Kasunod ang nakangising si Doña Aurora. Naiwan si Tomas na nakaluhod, marumi ang barong, at basang-basa ang mga kamay ng putik mula sa kanal. Mahigpit niyang nayakap ang kanyang sarili habang ang unang patak ng ulan ay nagsimulang sumabay sa kanyang mga luha. Naisara na ang pinto ng hotel, ngunit sa gitna ng dilim at dumi, may isang apoy na nagsimulang mag-alab sa puso ng matanda. Hindi na ito ang apoy ng pagmamahal ng isang ama, kundi ang malamig na apoy ng isang lalaking wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal. Hanggang kailan matitiis ng isang ama ang paulit-ulit na pagdurog sa kanyang pagkatao bago siya magpasyang ibaon ang lahat sa ilalim ng semento ng katotohanan? Tama na, Sir Tomas. Masyado na silang lumampas sa hangganan? Ang bawat luhang pumatak sa barong mo ay sapat na para lunurin ang lahat ng mga pangarap na itinayo mo para sa kanya. Ang tinig ni Attorney Santos ay mahinahon ngunit puno ng talim. Nakatayo ang abogado sa loob ng isang lihim na opisina sa pinakatuktok na palapag ng isang gusali na tinatanaw ang buong lungsod. Sa harapan niya, si Tomas ay dahan-dahang naglalakad patungo sa bintana. Bit-bit ang amoy ng putik at ang hapdi ng isang sampal na hindi na kailanman maghihilom. Dahan-dahang ibinaba ni Tomas ang kanyang maruming kamay sa ibabaw ng isang lumang leather briefcase na nakapatong sa lamesa. Sa loob ng maraming taon, ang bag na ito ay nanatiling nakatago, binalot ng alikabok at mga lihim na ayaw niyang malaman ni Bruno. Gusto niyang lumaki ang anak na nakatapak ang mga paa sa lupa, hindi umaasa sa yaman na hindi naman nito pinagpaguran. Pero nagkamali siya.
Ang lupa na ibinigay niya kay Bruno ay ginamit nito para ibaon siya ng buhay. Binuksan ni Tomas ang briefcase. Narinig ang marahang pagkaluskos ng mga lumang papel habang inilalabas niya ang isang makapal na folder. Dito nakasulat ang katotohanang matagal niyang itinago, na ang maliit na construction firm na kinuha ni Bruno ay isang maliit na sanga lamang ng isang dambuhalang korporasyon. Ang Salvatierra Group ay hindi lamang isang pangalan. Ito ang pundasyon ng Grand Plaza Hotel, ng mga malls sa paligid, at ng bawat kalsadang nilalakaran ngayon ng mga taong humahamak sa kanya. Nakahanda na ang mga dokumento. Patuloy ni Attorney Santos habang iniaabot ang isang ballpen na gawa sa ginto. Isang pirma mo lang at mapapatunayan nating ang lahat ng proyektong isinuko ni Bruno sa pamilya De Vega ay ilegal. Hindi niya pag-aari ang mga assets na yon. Ang lahat ng yon ay nakapangalan pa rin sa'yo. Ang tunay na haligi ng Salvatierra. Huminga ng malalim si Tomas. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa bintana. Ang matandang lalaking may maruming barong ay unti-unting naglalaho, at ang pumapalit ay isang lalaking may mga matang tila bakal, matigas, malamig, at hindi matitinag. Kinuha niya ang ballpen. Sa bawat pagkurit ng tinta sa papel, tila binabawi niya ang bawat butil ng pawis na ibinigay niya para sa isang anak na walang utang na loob. Bawat pirma ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng lahat ng karangalang itinapon ni Bruno sa kanal. Attorney Santos, tawag ni Tomas. Ang kanyang boses ay may awtoridad na tila nagpapayanig sa buong silid. I-freeze mo ang lahat ng bank accounts na konektado sa kumpanya. Ngayon din, at ang hotel. Sabihan mo ang manager. Ang kasal na nagaganap sa ibaba ay gaganapin sa aking gusali, gamit ang aking pera, at sa ilalim ng aking bubong. Ano ang susunod nating hakbang, sir? Tanong ng abogado. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Tomas. Tumingin siya sa malayo, kung saan ang mga ilaw ng Grand Plaza Hotel ay nagniningning sa gitna ng dilim. Hayaan nating matapos ang seremonya. Hayaan nating isipin ni Bruno na nasa tuktok na siya ng mundo. Dahil mas masarap panoorin ang pagbagsak ng isang tao kung kailan akala niya ay abot langit na ang kanyang tagumpay niyang. Sino ang mag-aakala na ang amoy ng semento na ikinahiya ng anak ang siyang magiging pundasyon ng kanyang sariling pagkawasak? Dito ko po nakuha ito sa ilalim ng kanyang kama bago siya umalis kanina. Kuya Tomas, akala ko po ay mahalagang dokumento para sa opisina, pero nang mabasa ko ang ilang salita, hindi ko na po napigilang manghina. Ang tinig ni Luming ay nanginginig habang iniaabot ang isang folder na may tatak ng isang kilalang institusyon. Nakatayo sila sa loob ng lihim na opisina ni Tomas, kung saan ang malamig na buga ng aircon ay tila hindi sapat para pawin ang init ng puot na unti-unting namumuo sa silid. Dahan-dahang kinuha ni Tomas ang folder. Sa puntong ito, akala niya ay wala nang masasakit pa sa sampal na tinanggap niya sa labas ng hotel. Akala niya ay sagad na ang pait ng pagtatakwil ng sariling dugo. Ngunit habang binabasa niya ang pamagat ng dokumento, naramdaman niya ang isang matinding panlalamig na nagmula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang batok. Application for voluntary commitment to a mental health facility and home for the aged. Nakasaad sa dokumento ang plano ni Bruno na ideklarang unfit o wala na sa tamang pag-iisip ang kanyang ama pagkatapos ng kasal. Nakalagay doon ang pirma ni Bruno bilang guardian at ang tanging kulang na lamang ay ang pirma ni Tomas na balak kunin ni Bruno sa pamamagitan ng panlilinlang. Sa ilalim ng pagkukunwari na ito ay mga papeles para sa insurance ng kanilang lumang bahay. Hindi lamang siya gustong itago ni Bruno. Gusto siyang ibaon ng kanyang anak sa isang lugar kung saan wala siyang boses, walang karapatan, at walang pagkakataong lumabas habang buhay. Gusto siyang ituring na baliw para tuluyang makuha ang lahat ng kontrol sa mga ari-arian na akala ni Bruno ay sa kanya na. Nabitawan ni Tomas ang folder.
Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, tila mga puting talulot ng bulaklak sa isang libing. Napahawak siya sa sandalan ng kanyang silya. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling balat nito. Ang bawat salitang nabasa niya ay tila isang linta na sumisipsip sa huling patak ng pagmamahal na natitira sa kanyang puso para sa anak. Kuya Tomas, ayos ka lang ba? Tatawag ba ako ng tubig? Nag-aalalang tanong ni Luming nang makitang namumutla ang matanda. Umiling si Tomas. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lungkot, ay biglang naging kasing talim ng mga itak na ginagamit sa konstruksyon. Hindi tubig ang kailangan ko, Luming. Ang kailangan ko ay ang katotohanang mas mapait pa sa ampalaya para tuluyan ng magising ang aking diwa. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono sa ibabaw ng lamesa. Ito ang private line na tanging si Attorney Santos at ang manager ng Grand Plaza Hotel ang nakakaalam. Sir Tomas, ang boses ng manager sa kabilang linya ay puno ng kaba. Tumatawag po si Mr. Bruno Salvatierra sa ating accounting department. Nagwawala po siya dahil lahat ng kanyang credit cards at ang corporate account na ginagamit para sa wedding reception ay biglang na-block. Ano po ang dapat naming isagot? Huminga ng malalim si Tomas. Isang malamig at kalkuladong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi kailanman nakita ni Bruno sa kanyang ama. Sabihin mo sa kanya na ang nag-utos ng blockade ay ang mismong may-ari ng hotel. Sagot ni Tomas. Ang boses ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. At sabihin mo, kung gusto niyang maibalik ang pondo, kailangan niyang harapin ang hampas lupang itinaboy niya sa pintuan. Ibinaba ni Tomas ang telepono. Tumingin siya sa mga nagkalat na papel ng application para sa nursing home sa sahig. Sa kanyang isipan, nakita niya ang imahe ni Bruno na nagmamakaawa. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pera. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang anak para sa yaman at hanggang kailan kayang magtiis ng isang amang nalaman na ang kanyang kaisa-isang hininga ay balak siyang itapon sa dilim ng pagkalimot. Anong ginagawa ng basurang yan sa gitna ng aking reception? Security! Bakit hinayaan ninyong makapasok ang amoy sementong yan dito? Ang matinis na boses ni Beatrice ay umalingaw-ngaw sa dambuhalang ballroom ng Grand Plaza Hotel na tila isang punyal na bumasag sa mahinhin na tunog ng mga biolin. Ang lahat ng mga mata ng mga elitistang panauhin, mga senador, mga negosyante at mga kilalang personalidad ay sabay-sabay na bumaling sa pintuan ng kusina. Doon, nakatayo si Tomas. Suot pa rin niya ang kanyang lumang barong na may mantsa ng putik mula sa pagkakaluhod niya sa kalsada kanina. Ang kanyang mga kamay ay nakayukom sa kanyang gilid. Ang mga kalyo ay tila nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na gawa sa kristal. Sa paningin ng lahat, siya ay isang mantsa sa gitna ng isang perpektong obra maestra ng karangyaan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang lihim na sapat na para gumuho ang buong gusali. Dahan-dahang humakbang si Tomas papasok sa ballroom. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos sa malambot na carpet ay tila isang insulto sa karangyaan ng paligid. Nararamdaman niya ang malamig na titig ni Bruno mula sa entablado. Ang kanyang anak ay nakatayo doon. Hawak ang isang baso ng mamahaling champagne, ngunit ang mukha nito ay kasing puti ng papel dahil sa takot at galit. Pa, umalis ka na! Ang mahinang bulong ni Bruno nang makalapit ang ama. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pakiusap at pagbabanta. Huwag mo nang ituloy ito. Mapapahiya ako sa lahat. Hindi sumagot si Tomas. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang mga bulaklak na galing pa sa ibang bansa. Ang mga pagkaing ang halaga ay sapat na para ipakain sa isang buong barangay sa loob ng isang buwan. Ang lahat ng ito ay binayaran ng kanyang dugo. Ang bawat ningning ng ginto sa silid na ito ay nagmula sa mga gabing hindi siya natulog para lang masiguradong may magandang kinabukasan ang kanyang anak. Isang batang waiter ang nagmamadaling dumaan sa gilid ni Tomas. Bit-bit ang isang tray ng mga mamahaling baso. Dahil sa kaba
at sa pagmamadaling iwasan ng matanda, bahagyang natisod ang binata. Muntik nang mahulog ang tray, ngunit bago pa man ito humalik sa sahig, isang matatag at magaspang na kamay ang sumalo sa gilid ng tray. Tumingin si Tomas sa mata ng batang waiter. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Takot na masasante. Takot na mapagalitan ng mga mayayamang panauhin. Marahang tinapik ni Tomas ang balikat ng bata at iniayos ang pagkakahawak nito sa tray. Mag-ingat ka, iho. Mahinahong sabi ni Tomas sa Tagalog na puno ng lalim. Ang bawat basong hawak mo ay katumbas ng dangal ng iyong pagtatrabaho. Huwag mong hahayaang mabitawan yon dahil lang sa takot sa mga taong akala mo ay mas mataas sa iyo. Ang munting tagpong iyon ay hindi nakaligtas sa paningin ni Beatrice. Nagmarch ang babae patungo sa kinaroroonan ni Tomas. Ang kanyang mamahaling gown ay kumakaluskos sa sahig. You! How dare you touch my staff? Guards, ano pa ang hinihintay ninyo? Ikaladkad niyo palabas ang hampas lupang ito. Nagtinginan ang mga security guard. Ngunit bago pa man sila makakilos, dahan-dahang lumingon si Tomas kay Beatrice. Ang kanyang tindig ay nagbago. Ang dating na kayo kong ama ay tila naging isang dambuhalang haligi na hindi matitibag ng anumang bagyo. Ang tinatawag mong hampas lupa, Beatrice. Ang boses ni Tomas ay mahinahon, ngunit sapat na para patahimikin ang buong silid. Ay ang taong nagmamay-ari ng bawat hibla ng carpet na nilalakaran mo ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice, habang si Bruno naman ay nabitawan ang hawak niyang baso ng champagne. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng simula ng isang digmaan. Sino nga ba ang tunay na may kapangyarihan sa silid na ito? Ang mga taong nakasuot ng seda at brilyante, o ang lalaking may amoy ng semento ngunit hawak ang susi ng kanilang buong kinabukasan? Sir, lahat po ng inyong credit cards ay declined. Maging ang inyong corporate account ay kasalukuyang nakahold. Kung hindi po tayo makakabayad sa loob ng 10 minuto, mapipilitan kaming itigil ang pagsisilbi ng pagkain at patayin ang mga ilaw sa ballroom. Ang boses ng banquet manager na si Mr. Lim ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na kahihiyan ni Bruno. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang semento. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay naging kasing talim ng mga bubog ng nabasag na baso sa sahig. Pilit na tumawa si Bruno, isang tawang hungkag at puno ng kaba. That's impossible, Mr. Lim. Baka may problema lang ang inyong terminal. Check it again. I have millions in those accounts. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng mga biyenan ko. Ngunit sa kabila ng kanyang pagyayabang, naramdaman ni Bruno ang malamig na butil ng pawis na gumagapang sa kanyang likod. Tumingin siya kay Doña Aurora na ngayon ay nakataas ang kilay at may bakas ng matinding pagdududa sa mukha. Ang kanyang biyenan ay tila isang buwayang naghihintay ng tamang pagkakataon para lamunin siya ng buo. Bruno, what is the meaning of this? Ang boses ni Doña Aurora ay kasing talim ng labaha. Sinasabi mo ba sa aming wala kang pambayad sa sarili mong kasal? Akala ko ba ay isa kang matagumpay na CEO? Don't tell me na ang lahat ng ito ay isang malaking palabas lang? Mom, of course not. May error lang sa bangko. Depensa ni Bruno. Ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at sinubukang tawagan ang accounting ng kanyang kumpanya. Ngunit ang bawat tawag niya ay dumidiretso sa voicemail. Sa kabilang dako ng ballroom, nakatayo pa rin si Tomas. Tahimik na pinagmamasdan ang nagaganap na gulo. Nakita niya ang bawat bakas ng takot sa mukha ng kanyang anak. Ang takot na mawala ang imaheng pilit nitong binuo sa itaas ng mga kasinungalingan. Sa isang sandali, parang gusto niyang lapitan si Bruno, yakapin ito at sabihing ayos lang ang lahat. Ngunit naalala niya ang hapdi ng sampal at ang amoy ng putik sa imburnal. Naalala niya ang dokumentong nagsasabing gusto siyang ipakulong ng sariling anak sa isang nursing home para sa mga baliw. Dahan-dahang lumapit si Tomas sa isang mahabang lamesang puno
ng mga mamahaling putahe na halos hindi pa nagagalaw. Kumuha siya ng isang pirasong tinapay at tinitigan ito. Sa kanyang isipan, nagbalik ang mga araw na ang isang pirasong tinapay na tulad nito ay pinaghahatian nilang mag-ama sa gitna ng init ng construction site. Ngayon, ang tinapay na ito ay isa na lamang palamuti sa isang gabing puno ng pagbabalat kayo. Marahan niyang kinagat ang tinapay, ninanamnam ang pait ng tagumpay na binuo sa maling paraan. Sir? Muling lumapit si Mr. Lim kay Bruno. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakatingin sa binata. Pasensya na po. Kailangan ko na itong gawin. Imbes na harapin si Bruno, ang banquet manager ay humakbang patungo sa direksyon ni Tomas. Sa harap ng lahat ng mga naguguluhang panauhin at sa gitna ng nanlalaking mga mata, nina Bruno at Beatrice, si Mr. Lim ay yumukod ng napakababa sa harap ng matandang lalaking may maruming barong. Sir Tomas, handa na po ang lahat sa itaas. Ang boses ni Mr. Lim ay puno ng matinding paggalang na tila isang kawal na naguulat sa kanyang hari. Naghihintay na po ang inyong mga abogado at ang board of directors para sa inyong hudyat. Ano po ang utos ninyo para sa mga panauhing hindi makabayad? Ang ballroom ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mukha ni Bruno ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng kanyang sariling libing. Sa sandaling iyon, ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa kanila. Nilulunod ang bawat pangarap na itinayo nila sa buhangin. Ano ang gagawin ni Bruno kapag nalaman niyang ang taong itinuring niyang basura ang siya palang may-ari ng langit na pilit niyang inaabot? Hindi mo ba talaga siya mahal, Beatrice? Sayang naman ang lalaking iyon. Mukhang baliw na baliw sa'yo kahit na tinatrato nating parang aso. Ang boses na yon, na puno ng halakhak at panunuya, ay nagmula sa madilim na sulok ng balkonaheng matatagpuan sa likod ng ballroom. Nakatayo si Tomas sa kabilang panig ng dambuhalang kortina. Ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang dibdib. Hindi niya sinasadyang mapunta doon, ngunit ang pagkakataon na ang siyang nagdala sa kanya upang marinig ang kabuktutang matagal nang nakakubli sa likod ng mga ngiting brilyante. Mahal? Are you kidding me, Federico? Ang sagot ni Beatrice, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng tamis na ipinapakita niya sa harap ng altar. Bruno is just a ladder, honey. Isang hagdan na gawa sa pera at katangahan. Kapag nakuha na natin ang huling pirma niya sa transfer of assets ngayong gabi, iiwan ko na ang lalaking yon sa kalsada kung saan siya nararapat, kasama ang amoy semento niyang ama. Paano ang kasal niyo? Tanong ng lalaki na tila may kasunod na marahang haplos sa balat ni Beatrice. A piece of paper, Federico. Isang palabas para sa aking ina at sa mga creditors natin. Pagkatapos nito, lilipad na tayo patungong Europa gamit ang pera ng mga Salvatierra. Let Bruno rot in his own failures. Ni hindi niya alam na ang lahat ng kumpanyang ipinagmamalaki niya ay baon na sa utang dahil sa mga sikretong transaksyon na ipinapirma ko sa kanya. Sa kabilang panig ng kurtina, napahawak si Tomas sa kanyang puso. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Hindi lamang siya ang itinakwil ni Bruno. Ang kanyang anak ay kasalukuyang kinakatay ng buhay ng mga taong akala nito ay magdadala sa kanya sa langit. Isang matinding awa ang humalili sa puot sa puso ng matanda. Gusto niyang pumasok, hilahin ang anak, at iligtas ito sa bangin ng kapahamakan. Ngunit naalala niya ang mukha ni Bruno nang sampalin siya nito. Ang mukha ng isang taong kinalimutan ng kanyang ugat para sa isang bulaklak na gawa sa plastik. Dahan-dahang kinuhan ni Tomas ang kanyang lumang telepono at pinindot ang record. Ang bawat bulong, ang bawat plano ng pagtakas at ang bawat pangungutya sa kanyang anak ay naitala sa madilim na silid na iyon. Habang nagaganap ito, sa gitna ng ballroom, si Bruno ay tila isang baliw na palakad-lakad. Ang kanyang mundo
ay unti-unti nang gumuho. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-alisan. Dala ang mga tsismis na mas mabilis pang kumalat kaysa sa apoy. Nakita niya ang isang matandang janitor na nakatitig sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng awa. Isang tingin na para kay Bruno ay ang pinakamalaking insulto. "Anong tinitingin-tingin mo?" Sigaw ni Bruno. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at galit. "Huwag mo akong kaawaan. CEO ako. Ako ang hari dito." Itinaas ni Bruno ang kanyang kamay, handang ibuhos ang lahat ng kanyang pagkabigo sa matandang manggagawa na walang kinalaman sa kanyang problema. Akmang lalapat na ang kamay ni Bruno sa mukha ng janitor ng isang matigas at kalyadong kamay ang sumunggab sa kanyang pulsuhan. Isang kamay na amoy semento, ngunit may lakas na tila gawa sa bakal. Dahan-dahang lumingon si Bruno at nakita ang kanyang ama. Ngunit ang mga mata ni Tomas ay hindi na puno ng luha. Ito ay mga matang nakakita na ng lahat ng uri ng bagyo. At ngayon ay handa nang itumba ang huling pader na humaharang sa katotohanan. Ang kamay na yan, Bruno. Ang boses ni Tomas ay tila isang malalim na dagundong ng lupa, ay hindi ginawa para manakit ng mga taong nagtatrabaho ng marangal. Ginawa yan para bumuo, hindi para manira. Pero mukhang nakalimutan mo na pati ang sarili mong dangal. Sa sandaling iyon, ang telepono ni Bruno ay naglabas ng isang tahimik na yanig sa kanyang bulsa. Isang mensahe ang dumating, isang video file na nagpapakita ng balkonahe, ang boses ni Beatrice at ang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Ano ang matitira sa isang lalaking nawalan na ng yaman, nawalan ng dangal, at ngayon ay nalaman na maging ang pag-ibig na ipinagpalit niya sa kanyang ama ay isa lamang malaking panlilinlang? "Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ang kamay ko, matandang ito. Security, bakit hinahayaan ninyong hawakan ako ng maruming taong ito?" Ang sigaw ni Bruno ay bumasag sa tensyon sa gitna ng ballroom, ngunit sa pagkakataong ito, walang security na lumapit. Ang mga gwardiyang dati ay tila mga asong sumusunod sa bawat utos ni Bruno ay nanatiling nakatayo sa gilid. Ang kanilang mga mata ay nakayuko, hindi kay Bruno, kundi sa lalaking may hawak ng kanyang pulsuhan. Dahan-dahang binitiwan ni Tomas ang kamay ng kanyang anak. Tiningnan niya si Bruno ng diretso sa mga mata. Isang tinging puno ng pagkabigo na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na hapdi. Sa harap nila, si Beatrice ay mabilis na lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala na hinaluan ng matinding pagkasuklam. "Bruno, honey, are you okay? My God, nakapasok talaga ang baliw na ito sa loob." Singal ni Beatrice habang pilit na pinapagpagan ang manggas ng suit ni Bruno na tila ba nahawaan ito ng isang nakamamatay na sakit. "You! Matanda ka. Lumabas ka na bago ko pa ipatawag ang pulis at ipakulong ka sa salang trespassing." Hindi natinag si Tomas. Sa halip kinuha niya ang kanyang lumang telepono at itinaas ito upang makita ng lahat. "Ang tanging kulungan na dapat nating pag-usapan ngayong gabi, Beatrice, ay ang kulungan ng mga kasinungalingang itinayo ninyo sa paligid ng anak ko." Pinindot ni Tomas ang play. Ang boses ni Beatrice na galing sa recording, ang pag-amin na hindi niya mahal si Bruno, ang plano nilang pagtakas ni Federico, at ang pangungutya sa pamilya Salvatierra ay umalingaw-ngaw sa dambuhalang sound system ng ballroom. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng selebrasyon. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing pait ng lason. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat sa namumutlang mukha ni Beatrice at sa nanlulumong anyo ni Bruno. Si Doña Aurora ay tila estatwang napatitig sa kanyang anak. Ang kanyang maskara ng pagiging aristokrata ay tuluyan ng natuklap. "Is this true, Beatrice?" Ang boses ni Bruno ay nanginginig, halos pabulong na lamang. Tumingin siya sa kanyang asawa, umaasang sasabihin nitong isa lamang itong masamang biro. Ngunit ang galit at pandidiri
sa mga mata ni Beatrice ay sapat na para sa kanyang kasagutan. And so what if it's true, Bruno? Bulyaw ni Beatrice, wala na ang kanyang mahinhing tono. Look at yourself. You're pathetic. Akala mo ba talaga ay mamahalin kita? You're just a son of a construction worker who tried to play rich. We needed your money to save our family's debt, nothing more. Ngayong wala ka ng pera dahil na-block ang accounts mo, you're useless to me. Sa gitna ng kahihiyang ito, dahan-dahang kinuha ni Tomas mula sa loob ng kanyang lumang barong ang isang bungkos ng mga susi at isang makapal na envelope na may selyo ng gobyerno. Ito ang orihinal na titulo ng lupa at ang dokumento ng Salvatierra Group. Sabi ni Tomas sa kanyang malalim at makatang boses, "Binuo ko ito para sa iyo, Bruno. Inilihim ko ang laki ng ating yaman dahil gusto kong matutunan mo ang halaga ng paggawa bago mo hawakan ang bunga nito. Pero mas pinili mong itakwil ang iyong pinagmulan para sa mga taong ang tanging mahal ay ang iyong bulsa." Inilabas ni Tomas ang isang lumang larawan ni Marta, ang asawa niyang pumanaw, na may ngiti sa labi, dahil akala niya ay magiging mabuting tao ang kanilang anak. Huwag na huwag mong dudungisan ang pangalan ng nanay mo sa harap ng mga taong ito, Bruno. Dahil ang pangalang Salvatierra ay hindi galing sa ginto, kundi sa dangal na binuo namin sa bawat patak ng aming pawis. Napatitig si Bruno sa mga susi at sa dokumento. Doon lamang pumasok sa kanyang isipan ang bigat ng kanyang pagkakamali. Ang lahat ng pilit niyang inaabot ay nasa palad na pala ng kanyang ama. Ngunit dahil sa kanyang kapalaluan, tinapon niya ang tunay na kayamanan para sa isang huwad na pangarap. Ang tanging nasabi ni Bruno habang ang unang patak ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa kanyang ama, isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ang pumasok sa ballroom. "Mr. Bruno Salvatierra and Miss Beatrice de Vega, we have a warrant for your arrest for large-scale fraud and illegal transfer of corporate assets." Ang boses ng opisyal ay malamig at formal. Ano ang pakiramdam ng isang anak na sa sandali ng kanyang pinakamataas na pag-angat ay doon niya nalaman na siya ay kasalukuyan ng nahuhulog sa pinakamalalim na hukay ng kanyang buhay? "Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba kilala kung sino ang pamilya ko? Bruno, do something! Sabihin mo sa kanila na wala akong kinalaman sa mga illegal na transaksyong ginawa mo." Ang matinis na tili ni Beatrice ay yumanig sa mga kristal na dekorasyon ng ballroom. Ngunit sa pagkakataong ito, ang boses niya ay hindi na puno ng awtoridad, kundi ng desperasyon. Ang mga pulis ay hindi natinag. Ang malamig na tunog ng metal na naglalapat sa kanyang mga pulso ay tila isang huling hatol sa kanyang mga pangarap na gawa sa kasinungalingan. Sa gilid, si Doña Aurora ay nagtangkang maglakad nang mabilis patungo sa exit. Iniisip na makakatakas siya sa kahihihiyang ito nang hindi nabubura ang kanyang dangal. Ngunit bago pa man siya makalapit sa pinto, hinarang siya ni Attorney Santos kasama ang dalawa pang opisyal. "Doña Aurora, hindi po kayo pwedeng umalis." Ang boses ng abogado ay mahinahon, ngunit may bigat ng batas. "Ang inyong pirma ay nasa bawat peking invoice na ginamit para dambungin ang kaba ng kumpanya ng mga Salvatierra. Kabilang po kayo sa mga sasailalim sa investigasyon para sa kasong estafa at falsification of public documents." Samantala, si Bruno ay nakatayo sa gitna ng sirkulo ng mga tao. Tila isang rebultong unti-unting nagkakagulo-gulo ang bawat bahagi. Tumingin siya kay Beatrice, ang babaeng pinili niya kaysa sa kanyang sariling ama. Ang babaeng pinag-alayan niya ng bawat sentimong pinaghirapan ni Tomas. Nakita niya ang paniningkit ng mga mata nito, ang galit na ipinupukol sa kanya, at ang kawalan ng anumang bakas ng pag-ibig. "Beatrice, bakit?" Ang tanging lumabas sa bibig ni Bruno, ang boses niya ay parang isang bata na nawawala sa gitna ng dilim. "Bakit?" Isang mapait na halakhak ang kumawala kay Beatrice. "Dahil bobo ka, Bruno. Akala mo ba ay papatol ako sa isang anak ng laborer kung wala kang pera?
You're just a pathetic loser who tried to buy a life that was never yours. Ngayong wala ka na. Wala ka na ring silbi sa akin. Ang bawat salita ni Beatrice ay tila isang dambuhalang pako na ibinabaon sa puso ni Bruno. Ang palasyong itinayo niya sa ibabaw ng kanyang kapalaluan ay tuluyan ng gumuho at ang bawat bahagi nito ay bumabagsak sa kanyang ulo. Dahan-dahang lumapit si Tomas sa gitna ng nagkakagulong ballroom. Ang kanyang tindig ay nananatiling matuwid, tila isang haliging hindi nagiba ng dambuhalang lindol na naganap. Tumingin siya sa kanyang anak na ngayon ay pinalilibutan na rin ng mga pulis. Ang mga mata ni Tomas ay basa ng luha. Ngunit ang kanyang mukha ay silyado ng isang matinding determinasyon. Ang lahat ng inakalang ninyong nakuha niyo, Beatrice. Ang kumpanya, ang mga lupain, pati na ang gusaling ito. Simula ni Tomas, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ay hinding-hindi naging inyo. Ang mga kontratang ipinapirma mo kay Bruno ay walang bisa dahil ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng misyon ay nakatayo sa harap mo ngayon. Hindi mo pwedeng nakawin ang isang bagay mula sa taong hindi mo kayang tapatan ang sipag at dangal. Ang mga panauhin ay nagsimulang mag-alisan, dala ang mga kwentong magiging mitya ng pagbagsak ng pangalang De Vega sa buong bansa. Naiwan ang mag-asawang ikinasal sa gitna ng mga itinakwil na bulaklak at mga basag na kristal. Habang hinihila si Bruno palabas ng ballroom, sandali siyang lumingon sa kanyang ama. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon sa gabing iyon. Walang salitang lumabas, ngunit ang pait ng pagsisisi sa mga mata ni Bruno ay sapat na para basagin ang puso ng sino mang makakakita. Tumingala si Tomas sa mga chandelier na unti-unting namamatay ang ningning. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit ang katahimikang naiwan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanyang pagkatao. Maaari nga bang tawaging tagumpay ang makitang ang sarili mong anak ay kinakaladkad patungo sa dilim, kung ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang sampal na ikinahiya ang amoy ng iyong sariling pawis. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang dating dambuhalang silid na puno ng ningning at halakhak ay naging isang sementeryo ng mga pangarap na gawa sa salamin. Ang amoy ng mamahaling alak ay humalo sa amoy ng mga nalalantang bulaklak. Tila isang paalala na ang lahat ng karangyaan ito ay panandalian lamang. Nakaupo si Bruno sa sahig sa gitna ng mga basag na kristal at mga itinakwil na belo. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na, ang kanyang kurbata ay maluwag, at ang kanyang buhok na dati ay maayos na nakastyle ay gulo-gulo na tila ba dumaan siya sa isang bagyo. Sa kanyang harapan, si Beatrice ay kasalukuyan ng inilalabas ng mga pulis. Hindi na ito lumingon sa kanya. Ang huling tingin na ibinigay nito ay puno ng pagkamuhi. Tila ba si Bruno ay isang maruming basahan na hindi na dapat pang sulyapan. Dahan-dahang lumapit si Tomas sa kanyang anak. Ang bawat hakbang ng matanda ay may bigat ng 40 taon ng pagtitiis. Huminto siya sa tapat ni Bruno. Ang anino niya ay tumakip sa nanginginig na anyo ng kanyang anak. Hindi nagsalita si Tomas. Tiningnan niya ang mga sapatos ni Bruno. Mga sapatos na gawa sa Italianong balat. Nagniningning pa rin sa ilalim ng ilaw, ngunit nakatapak sa putik ng sarili nitong kahihiyan. Ang tinig ni Bruno ay gumaralgal, tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. I'm sorry, patawarin mo ako pa. Akala ko ito ang tamang paraan para maging masaya. Yumuko si Tomas at dahan-dahang kinuha ang isang supot na gawa sa katsa na kanina pa niya dala. Inilabas niya mula rito ang isang pares ng lumang bota. Ang mga botang ginamit niya noong itinatayo pa lamang niya ang unang palapag ng kanilang kumpanya. Ang mga bota ay luma na. May mga talsik ng tuyong semento at ang balat nito ay bitak-bitak na sa katandaan. Inilapag ni Tomas ang mga bota sa harap ng kanyang anak. Ang mga sapatos mo, Bruno, ay binili mo gamit ang mga kasinungalingan.
Ang boses ni Tomas ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tumatagos sa kaluluwa. Ang mga botang ito naman ay binuo gamit ang katotohanan. Ito ang tanging pamana na hindi mo nanakaw dahil hindi mo ito kailanman naintindihan. Inakala mong ang pagiging salvatierra ay tungkol sa kung gaano kataas ang gusaling pag-aari mo. Pero ang totoo, ang pagiging salvatierra ay tungkol sa kung gaano katatag ang pundasyon ng iyong pagkatao kapag wala ka ng kahit na ano. Huminga ng malalim si Tomas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati habang tinitingnan ng anak na pinalaki niya ng may buong pag-asa. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Bruno, pero sa huli, wala kang natutunan. Hubad na ang katotohanan ngayon. Wala ka ng kumpanya, wala ka ng asawa, at wala ka ng palasyong masisilungan. Tumayo si Tomas at tumalikod. Naramdaman niya ang hangin mula sa labas ng hotel. Tila humihiling na linisin ang bawat sulok ng maruming gabing ito. "Sir, kailangan na po nating dalhin ang suspek sa istasyon," sabi ng isang pulis kay Tomas, bilang paggalang sa tunay na may-ari ng gusali. Tumango si Tomas nang hindi lumingon. Gawin ninyo ang dapat ninyong gawin. Ang batas ay hindi pumipili ng dugo o pangalan. Habang hinihila si Bruno patayo, ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga lumang bota ng kanyang ama sa sahig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang kapalaluan ay tuluyan ng naglaho. Ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan na siya ay magsisimula muli sa wala, sa gitna ng dilim, sa gitna ng pagsisisi, at sa ilalim ng bigat ng mga rehas na siya mismo ang bumuo para sa kanyang sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, habang inilalabas si Bruno, may isang maliit na piraso ng papel ang nahulog mula sa bulsa ni Tomas. Isang lumang litrato nilang mag-ama noong bata pa si Bruno, nakasuot ng helmet na pang-construction at nakangiti sa harap ng isang tumpok ng buhangin. Isang alaala ng panahong ang tanging kayamanan nila ay ang bawat isa. Maibabalik pa ba ng pagsisisi ang panahon? O ang mga rehas na naghihintay kay Bruno ang magiging huling tahanan ng kanyang nawalang dangal? "Wala na po kayong slot dito, Mr. Salvatierra. Puno na ang aming dormitoryo para sa mga manggagawa. At sa totoo lang, hindi rin po kayo bagay dito. Baka masira lang ang makinis ninyong mga balat sa hirap ng trabaho namin." Ang boses ng foreman na si Mang Isko ay walang halong biro. Ito ang dating tauhan ni Tomas na ilang beses na ring minaliit ni Bruno noong siya pa ang nakaupo sa malambot na silya ng CEO. Ngayon, ang gulong ng tadhana ay bumalik sa kanya ng may matinding hagupit. Nakatayo si Bruno sa gitna ng isang maalikabok na kalsada. Bit-bit ang isang lumang bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit. Wala na ang kanyang penthouse, wala na ang kanyang mga mamahaling sasakyan, at higit sa lahat, wala na ang pangalang dati ay kinatatakutan ng lahat. Pagkatapos ng ilang linggong pagkakulong at pagpiyansa sa kanya ng isang hindi kilalang donor na hinala niya ay ang kanyang ama, si Bruno ay naging isang estranghero sa sarili niyang lungsod. Ang bawat pinto na kanyang kumatok ay nagsara sa kanyang mukha. Ang bawat kaibigang dati ay kasalo niya sa mamahaling alak ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Naglakad si Bruno patungo sa isang sulok ng isang abandonadong konstruksyon. Ang sahig ay malamig at matigas, gawa sa sementong dati ay itinuturing niyang dumi. Ibinaba niya ang kanyang bag at dahan-dahang naupo. Ang bawat buto sa kanyang katawan ay sumasakit dahil sa maghapong paglalakad at paghahanap ng mapapasukang trabaho. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang piraso ng tuyong pandesal na nabili niya sa kanto gamit ang huling barya sa kanyang bulsa. Sa bawat kagat niya sa matigas na tinapay, tila bumabara ang bawat piraso nito sa kanyang lalamunan. Hindi dahil sa tuyo ito, kundi dahil sa matinding pagsisisi na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Naalala niya ang mga pagkaing inihahanda ni Tomas para sa kanya noon, ang mainit na sinigang, ang amoy
ng bagong saing na kanin at ang paraan ng pag-aalaga ng kanyang ama na noon ay binalewala niya. Ngayon, sa gitna ng katahimikan ng gabi at sa ilalim ng malamig na langit, naintindihan na niya ang sinasabi ng kanyang ama. Ang bawat sentimong ginagastos niya noon ay may katumbas na dugo at pagod na hindi niya kailanman binigyang halaga. Naramdaman ni Bruno ang pag-agos ng mainit na luha sa kanyang maduming pisngi. Ang bawat patak nito ay tila naghuhugas sa kanyang kapalaluan. Napahiga siya sa matigas na semento. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa malayo, kung saan nagniningning ang mga ilaw ng Grand Plaza Hotel. Kinaumagahan, habang naglalakad si Bruno, malapit sa isang feeding program sa isang simbahan, natigilan siya. Nakita niya ang isang pamilyar na bulto sa gitna ng kumpol ng mga tao. Si Tomas, ang kanyang ama, ay abalang nag-aabot ng mga supot ng pagkain sa mga bana. Ang mukha nito ay payapa at may bakas ng ngiti. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at ang mga kamay nito ay masipag pa ring gumagalaw para sa kapwa. Gustong tumakbo ni Bruno, gusto niyang lumuhod sa harap ng kanyang ama at humingi ng tawad. Ngunit nang makita niya ang sarili niyang anyo, marumi, mabaho at puno ng kahihiyan, ay mabilis siyang nagtago sa likod ng isang poste. Hindi niya kayang harapin ang liwanag ng kabutihan ng kanyang ama habang siya ay balot pa rin ng dilim ng kanyang mga nagawa. Nanatiling nakatago si Bruno, pinagmamasdan ng kanyang ama mula sa malayo. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya naramdaman ang inggit o poot. Ang naramdaman niya ay isang matinding pagnanais na maging karapat-dapat muli sa pangalang Salvatierra. Ngunit hanggang kailan magtitiis si Bruno sa hirap ng penitensya bago siya tuluyang magkaroon ng lakas ng loob na humingi ng tawad? At sapat ba ang pagsisising ito para mabura ang mga sugat na idinulot niya sa pusong walang ibang ginawa, kundi ang mahalin siya? Mabigat ang isang sako ng semento, pero mas mabigat ang bawat hakbang ni Bruno patungo sa kakarampot na kinabukasan. Ang sikat ng araw ay tila isang latigo na humahagupit sa hubad na likod ni Bruno. Ang bawat butil ng pawis na pumapatak sa kanyang mga mata ay mahapdi. Tila ba ito ay mga luha ng pagsisisi na hindi maubos-ubos. Sa loob ng 3 buwan, ang dating CEO na kinatatakutan sa mga boardroom ay naging isang hamak na pahinante sa isang maliit na proyektong pabahay sa labas ng lungsod. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malalambot at amoy mamahaling losyon, ay puno na ngayon ng mga paltos, kalyo at sugat na ayaw ng maghilom. Dahan-dahang ibinaba ni Bruno ang huling sako ng semento sa tumpok. Napasandal siya sa isang poste. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Ang bawat sugat doon ay tila isang mapa ng kanyang mga pagkakamali. Naalala niya kung paano niya kinutya ang mga kamay ng kanyang tatay. Ngayon, sa bawat hapdi na nararamdaman niya, tila ba naririnig niya ang boses ni Tomas na bumubulong ng pagpapatawad na hindi pa niya kayang tanggapin. Isang matinding ingay ng gumagalaw na bakal ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Isang tumpok ng mga kahoy na panggatong sa itaas ng scaffolding ang biglang nawalan ng balanse. Dahil sa pagod at kawalan ng pokus, hindi agad napansin ni Bruno na bumabagsak na ito sa kanyang direksyon. Bruno! Iwas! Ang sigaw ng kanyang kasamahan ay tila huli na. Sinubukan niyang tumalon palayo, ngunit ang kanyang paa ay napatid sa isang nakalawit na alambre. Bumagsak si Bruno sa lupa at naramdaman ang matinding bigat ng mga kahoy na dumagan sa kanyang binti. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang buong katawan, tila ba isang kuryente na nagpatigil sa kanyang paghinga. Napapikit siya sa sakit. Ang kanyang paningin ay binalot ng mga itim na tuldok. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkahilo, naramdaman niya ang isang pamilyar na init. Isang pares ng matitigas
At matatag na braso ang mabilis na nag-alis ng mga kahoy na nakadagan sa kanya. Narinig niya ang mabilis na paghinga ng taong tumutulong sa kanya. Isang hiningang puno ng takot at pag-aalala na hinding-hindi niya malilimutan. Dahan-dahang idinilat ni Bruno ang kanyang mga mata. Sa gitna ng malabong paningin at alikabok, nakita niya ang mukha ni Tomas. Ang kanyang ama ay nakaluhod sa putikan. Ang mga mata nito ay basa ng luha habang sinusuri ang kanyang sugat. Ang amoy ng lumang sabon at tabako, ang amoy na dati ay itinuring niyang basura, ay siyang nagbigay sa kanya ng hangin upang muling makahinga. Pa! Ang tanging nasambit ni Bruno, isang pabulong na panalangin sa gitna ng sakit. Huwag kang malikot, anak. Narito na si Papa. Narito na ako. Ang boses ni Tomas ay nanginginig. Binuhat niya ang kanyang anak nang may dambuhalang lakas na tila ba si Bruno ay ang maliit na batang muli na nahulog mula sa bisikleta. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Bruno ay tuluyan ng gumuho. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ama at doon, sa gitna ng maingay na construction site, ay humagulgol siya na parang isang bata. Hindi dahil sa sakit ng kanyang binti, kundi dahil sa pag-ibig na hindi siya iniwan kahit na itinapon na niya ito sa putikan. Dinala ni Tomas ang anak sa isang malilim na bahagi ng site. Kinuha niya ang kanyang sariling bimpo at dahan-dahang pinunasan ang dumi sa mukha ni Bruno. Ang bawat haplos ni Tomas ay tila isang gamot na humihilom sa mga sugat ng kanilang nakaraan. Walang sumbatan, walang galit, tanging ang tahimik na pagtanggap ng isang amang handang muling maging haligi ng kanyang nag-iisang anak. Akala ko galit ka sa akin pa. Hikbi ni Bruno habang nakakapit sa damit ng ama. Tumingin si Tomas sa malayo, ang kanyang mga mata ay sumalamin sa paglubog ng araw. Ang galit, Bruno, ay parang semento. Kapag hinayaan mong tumigas, mahirap nang gibain. Pero ang pag-ibig ay parang tubig. Lagi itong nakakahanap ng paraan para dumaloy pabalik sa dagat. Nanatili silang magkayakap sa gitna ng humuhupang ingay ng pagtatrabaho. Sa ilalim ng nag-aagaw na dilim at liwanag, nagsimulang mabuo ang isang bagong pundasyon. Isang pundasyong hindi nagawa sa ginto o kasinungalingan, kundi sa katotohanan ng isang amang hindi sumuko at isang anak na sa wakas ay natutong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Sapat na nga ba ang isang aksidente para pagdikitin ang mga pusong pinaghiwalay ng kapalaluan? At anong uri ng bukas ang naghihintay sa dalawang taong muling nagsisismula sa gitna ng mga guho ng kanilang nakaraan? Hawakan mo ng maayos ang pala, Bruno. Huwag mong madaliin. Ang paghahalo ng semento ay parang pagpapatibay ng pangako. Kailangang balanse ang tubig at buhangin para hindi ito madaling magbitak. Ang boses ni Tomas ay mahinahon. Wala nang bakas ng awtoridad na nananakot, kundi ang lambing ng isang gurong nagtuturo sa kanyang pinakamahalagang mag-aaral. Nakatayo ang mag-ama sa harap ng kanilang lumang bahay. Ang bahay na dati ay gustong ipagbili ni Bruno. Ngunit ngayon ay unti-unti nilang binubuo muli gamit ang sarili nilang mga kamay. Wala na ang mga mamahaling kontraktor. Wala na ang mga dambuhalang makina. Tanging sila lamang dalawa sa ilalim ng asul na langit habang ang amoy ng basang semento ay humahalimuyak sa hangin. Tumango si Bruno. Ang kanyang balat ay naging kasing kulay na ng tanso dahil sa babad sa araw at ang kanyang mga braso ay naging kaising tigas na ng bakal. Marahan niyang isinawsaw ang pala sa tumpok ng buhangin, pinakikinggan ang gasgas ng bakal sa bawat galaw. Sa bawat pag-angat niya ng mabigat na halo, nararamdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya kailanman nahanap sa loob ng mga air-conditioned na opisina. Pa! Tawag ni Bruno habang humihinto sandali para punasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Salamat. Salamat dahil hindi mo ako hinayaang manatili sa putikan. Kahit na ako mismo
ang nagtulak sa'yo doon noon. Huminto rin si Tomas. Tiningnan niya ang kanyang anak. Hindi ang CEO na nakasuit, kundi ang lalaking may dumi sa mukha pero may ningning ng dangal sa mga mata. Lumapit ang matanda at kinuha ang isang timba ng tubig. Ngunit bago pa man siya makakilos, kinuha ni Bruno ang timba. Dahan-dahang lumuhod si Bruno sa harap ng kanyang ama. Sa gitna ng maalikabok na bakuran, kinuha niya ang mga paa ni Tomas na nakasuot ng luma at butas-butas na tsinelas. Binuhusan niya ito ng tubig, hinugasan ang mga dumi at alikabok na nagmula sa buong araw nilang pagtatrabaho. Pagkatapos, kinuha ni Bruno ang mga kamay ng ama, ang mga kamay na may kalyo at peklat, at itinapat ito sa kanyang noo. Patawad pa. Patawad sa lahat ng kahihiyang idinulot ko sa iyo. Ang boses ni Bruno ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Ngayon ko lang naintindihan. Ang bango pala ng amoy ng paggawa. Amoy dangal, amoy pagmamahal. Naramdaman ni Bruno ang marahang paghaplos ni Tomas sa kanyang buhok. Isang haplos na tila nagtanggal sa lahat ng tinik ng kanyang pagsisisi. Tumayo ka na, anak. Ang mahalaga ay hindi kung gaano tayo kalalim bumagsak, kundi kung paano tayo bumangon at nagtayo ng mas matibay na pundasyon. Ang pangalang Salvatierra ay malinis na muli. Tumayo si Bruno at ngumiti. Lumingon sila sa dambuhalang gusali ng Grand Plaza Hotel na natatanaw mula sa kanilang bakuran. Dati, ang gusaling iyon ang simbolo ng kapangyarihan ni Bruno. Ngayon, isa na lamang itong paalala ng isang buhay na tinalikuran na niya. Inilipat na ni Tomas ang pamamahala ng kumpanya sa isang foundation na tumutulong sa mga pamilya ng mga construction workers, habang si Bruno ay piniling manatili sa field bilang isang foreman, nagsisimula sa ibaba, natututo sa bawat bato at semento. Handa ka na ba? Tanong ni Tomas habang itinataas ang huling piraso ng hollow block para sa pader ng kanilang bagong kwarto. Handang-handa na pa, sagot ni Bruno. Habang lumulubog ang araw, ang anino ng mag-ama ay humahaba sa lupa. Tila nagiging isang dambuhalang haligi na hindi kayang tibagin ng anumang unos. Ang bawat patak ng kanilang pawis ay naging selyo ng kanilang bagong simula. Ang mga sugat ay naghilom na, at sa lugar ng puot, isang matatag na pag-ibig ang namukadkad, isang pag-ibig na binuo sa katotohanan, na patibay ng hirap at pinagtibay ng pagpapatawad. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang maliit na puting sobre ang nakasabit sa kanilang lumang gate. Isang sulat na mula sa labas ng bansa, may tatak ng isang pangalang matagal na nilang kinalimutan. Isang huling anino ng nakaraan na susubok sa katatagan ng kanilang bagong pundasyon. Ano ang nilalaman ng sulat na yon? At handa na ba ang mag-amang Salvatierra na harapin ang huling hamon ng kanilang tadhana bago nila tuluyang makamit ang inaasam na katahimikan? Ang hapon ay balot ng kulay kahel na liwanag habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa likod ng mga nagtataasang gusali ng lungsod. Sa isang tahimik na barangay, malayo sa ingay ng mga mamahaling sasakyan at gulo ng politika, nakatayo ang isang bahay na gawa sa matitibay na bato at kahoy. Hindi ito ang pinakamalaki sa lugar, ngunit ito ang may pinakamalalim na pundasyon. 3 taon na ang lumipas, mula nang gumuho ang palasyong gawa sa kasinungalingan ni na Bruno at Beatrice. Ang puting sobrang naiwan sa gate noon ay naglalaman ng huling pagsisikap ni Beatrice mula sa loob ng kulungan, isang liham na puno ng paninisi at paghingi ng pera. Ngunit sa halip na puot, isang mahabang buntong hininga lamang ang pinakawalan ni Bruno. Sinunog niya ang liham na iyon sa ilalim ng ulan, hinayaang tangay ng hangin ang huling abo ng kanyang madilim na nakaraan. Sa balkonahe ng kanilang bahay, nakaupo si Tomas sa isang tinitindigang silya na gawa sa nara, isang regalo ni Bruno mula sa kanyang unang sahod bilang lisensyadong civil engineer at contractor na dalubhasa sa murang pabahay. Ang mga kamay ni Tomas ay mas lalo nang naging kulubot.
Ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng bakas, ng luhang dulot ng pait. Pa, mainit pa ang kape. At heto, nagluto si Luming ng paborito mong suman, sabi ni Bruno habang inilalapag ang tray sa maliit na lamesa. Tumitig si Tomas sa kanyang anak. Wala na ang lalaking nahihiya sa amoy ng semento. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking ang bawat kilos ay may dalang respeto sa kapwa manggagawa. Si Bruno ay kilala na ngayon bilang engineer ng masa. Ang taong nagtatayo ng mga bahay para sa mga pamilyang dati ay nakatira lamang sa gilid ng rails. Salamat anak, sagot ni Tomas. Inabot niya ang kamay ni Bruno at marahan itong piniga. Sapat na ang makita kitang ganito. Ang bawat sugat na natamo natin ay naging peklat na lamang na nagpapaalala kung gaano tayo katatag. Dahan-dahang kinuha ni Bruno ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito sa harap ng kanyang ama. Sa loob ay nagniningning ang isang gintong singsing. Hindi ang orihinal na nahulog sa kanal, kundi isang bagong singsing na ipinagawa niya gamit ang kanyang unang malaking kita. May nakaukit dito sa loob, salvatierra, dangal at pag-ibig. Isuot mo ito pa para kay mama, bulong ni Bruno. Isinuot ni Tomas ang singsing sa kanyang daliri. Ang ningning nito ay sumabay sa huling sinag ng araw. Sa sandaling iyon, tila naramdaman nila ang presensya ni Martha sa paligid. Isang mahinhing hangin na humahaplos sa kanilang mga pisngi, tila isang basbas mula sa kabilang buhay. Nahanap na nila ang tunay na kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi lamang ibinigay ni Tomas kay Bruno. Ibinigay din ito ni Bruno sa kanyang sarili. Natutunan nilang ang tunay na haligi ng tahanan ay hindi ang ginto o ang taas ng gusali, kundi ang katapatan na nagbubuklod sa mga taong nagmamahalan sa kabila ng lahat ng pagkakamali. Habang nagdidilim ang paligid, ang mga ilaw sa loob ng kanilang bahay ay isa-isang bumubukas. Ang amoy ng masarap na hapunan at ang tunog ng mahinahong tawanan ay pumuno sa silid. Ang bawat sandali ay isang biyaya. Ang bawat hininga ay isang pasasalamat. Ang kwento ng mga Salvatierra ay hindi nagtapos sa isang trahedya, kundi sa isang walang hanggang kabanata ng pag-asa. Sapagkat sa dulo ng lahat, ang amoy ng pawis mula sa marangal na paggawa ay mananatiling pinakamabangong pabango sa harap ng Diyos at ng tao.